Network Entertainment. Kung inabot na ng taon, yung pangako sa'yo at hindi pa rin yung parang binibigay yung promotion or salary increase, i-update mo na yung LinkedIn mo, magpasa ka na, tsaka syempre yung kailangan meron kang panggastos, so mag-ipon ka ng mga 6 months ng sweldo mo. Like emergency Oo, fund. para bago ka mag-resign. And then, tanongin nyo yung HR. Kasi minsan si boss, pag nangako, walang email or black and white or parang kahit message sa Viber, di ba? Parang salita lang. Minsan kasi baka binobola ka lang eh. Oo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko syempre ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong Hello. career coach and freelancing Zar. Kumusta, Zar? Okay naman. Congratulations pala, Stanley, ah. Salamat. Saan mo okay na congratulate? Yung di ba meron kang installation dun sa Robinson's Magnolia? Kasama ako dun sa photo exhibit Oo, ng Chinoy yun. TV, yung Chinese by blood, Filipino by heart. Maraming salamat. Nasa Robinson's Magnolia yun, pero by the time na pakinggan nyo itong podcast, baka tapos na yung exhibit. Pero maraming salamat. Makikita nyo naman yan sa mga social media accounts ko. Sino nasa lineup? Sino mga kasama mo? Si Francis Kong na Wow. sinabi niya mag-guest daw siya sa Underpaid. Sino pa? Si Agatha Wong, yung nagwuwushu. Oo. Teresita Angsi, Kenneth Cobonpue, Yeah. and marami pang iba. Si Yun. Camille ko. Yes, hindi ko kasi memorize lahat pero mga 14 kami. And yung mga immortal dyan na nakikinig, syempre natutuwa sila dahil nag-shoutout tayo nung nakarang episode, no? Oo naman. Eto, yung nag-guess yung Cleanworks, sabi nga ni Eds, ayun, baka kaya ng Cleanworks linisin ang Department of Public Works. Talagang si Eds no? Oo nga Oo. very controversial eh. Mm. Engineer yan Oo. Baka baka nagtrabaho pa nga yan sa DPWH Oo, ewan natin. Ito si Diba? naman, si Abram, sabi niya, nung sinabing post-mortem, kasi di ba yung Cleanworks, naglilinis Yeah. sila pag post-mortem, di ba? Naalala ko tuloy bigla yung tagalinis ng crime scene pag may tinatrabaho si John Wick. Yung sa di ba? Kay Oo. Keanu Reeves, no? Tama. And then si Paulo, sabi niya, question, hope you can have an episode that will invite HR managers to talk about how to ask for a raise and how to raise the concerns with your boss na walang retaliation, especially yung stakeholders are Yeah. abroad. And, ay nako, pag-uusapan natin yan in future episodes. Tapos may nagtatanong dito si Prince, sabi niya, in my previous job, I was the one doing the brainstorming and analysis for our team. 3 kami sa team and my colleagues, then our manager, who only does the small work, yung mga touch-up, data Yeah. collection, yun daw ang pinupuri in public nung boss habang siya raw yung pinag-iinitan, kinikriticize. Ganda. So, sinishare niya. Grabe, nakakainis naman talaga yun. Oo. Marami pa dito mga nagme-message at si Michael natutuwa. Wow, na-shout out. Ganun. Wow. Oo. Bale, binabasa namin lahat yan, yung mga suggestions niyo. Yes. Basta mag-message lang kayo sa amin, whether sa social media, Facebook, Instagram, TikTok, or dito sa Spotify, mag-comment lang kayo. Yeah. Diba? Eto, Zar, may letter sender tayo from a secret employee na naman. Sabi dito, Dear Underpaid, pinangakuan ako ng promotion last year. Hanggang ngayon, on process pa rin daw. Dapat na On ba akong... process. On process, di ba? Dapat na ba akong maghintay o mag-resign? Ayun, anong tingin mo, Zar? Depende. It could be, syempre bago ka mag-resign, dapat pag-isipan mo muna yan ng matindi, di ba? Hindi yan yung, kasi if you have another job already, or for example, you can live off your savings,
then fine, probably mag-resign ka na lang. Kasi ako, sasabihin, kung ganun ako kainis, like for example, palagi yan na lang ako pinapangakuan ng salary increase. Palagi na lang Or ako promotion. or promotion. Tapos hindi binibigay sa akin. It really depends na siguro most probably pag nainis na talaga ako, alis na lang ako. Maghahanap na lang ako ng ibang work. Okay. So at least that's for me. Ito kasi sa letter sender natin, hindi natin alam kung gaano katagal siyang nag-antay. Baka 3 months lang siya nag-aantay, no? Oo. Kung inabot na ng taon, yung pangako sa'yo at hindi pa rin yung parang binibigay yung promotion or salary increase, i-update mo na yung LinkedIn mo, magpasa ka na, tsaka syempre yung kailangan meron kang panggastos, so mag-ipon ka ng mga 6 months ng sweldo mo. Like emergency fund. Oo, para bago ka mag-resign. And then, tanongin niyo yung HR. Kasi minsan si boss, pag nangako, walang email or black and white or parang kahit message sa Viber, di ba? Parang salita lang. Minsan kasi baka binobola ka lang Oo. Pinapasaya ka lang ni boss or yung parang pinapaasa ka. Tapos wala. So, yun. Ito mga real world scenarios. Meron akong kilala na parang kinausap na siya, may verbal offer na siya. So, actually, last month, parang ang nangyari, nag-apply siya, hindi siya tinanggap sa job. I mean, hindi siya na-promote. Tapos, binalikan siya after a month, and then sabi, uy, meron na kaming offer for you. Binigyan ni layout na sa kanya yung details and everything. So, ito, last month lang to. Tapos, biglang sabi, pag-iisipan daw muna nila. Oo, biglang ganon. Biglang nagbago isip So, pa. nung una, Oo. sobrang enthusiastic nung boss na sinabi, uy, pa-promote ka na namin, okay na. And then, binawi. Disappointing nga naman talaga yun. Disappointing yun. Kasi excited na siya And then, so that was, mga last week, 2 weeks ago. So, naiinis na siya. I really get the frustration. First, hindi ko naman sinabi mag-resign siya. Oo. Kasi kailangan rin naman niya yung pera, kailangan niya yung livelihood. And I don't think mag-resign rin naman siya. Nainis lang talaga siya. So, anong ginawa niya? He was very frustrated. Nag-apply ba sa iba? So, may mga openings na, in-applyan niya, kinonsider niya. So, ang step na ginawa niya is naghanap na lang muna siya ng iba. Pero hindi siya nag-resign. And then, after, like, siguro, a few days or a week rin siguro, ayun, binalikan siya. Tapos sinabi, ipapromote ka na namin. Okay na. Okay na. Binigyan na siya ng kontrata and everything. So, na-close na. Pero, of course, kapag nangyayari sa'yo yan, nakaka-frustrate, nakaka-discourage. Excited ka na, tapos biglang no? Tapos parang, syempre, hindi siya natanggap ng umpisa, pero binalikan siya. Ang sabi ko sa kanya, nung binigay sa kanya yung offer, ang sabi ko sa kanya, uy, para sa'yo talaga yan, di ba? Kaya lang, ang problema, binawi sa kanya. And then, nakakainis naman talaga yon, di ba? I think the manager or yung nagbigay ng offer, yun yung nagkamali. Hindi lang niya alam paano sabihin na, sorry, nagkamali ako. Pero, the Diba? thing is, he was in their minds rin naman dahil binalikan rin siya after a week. So sometimes you really need to wait. Sometimes, it really depends dun sa manager. It really depends on you kung maghihintay ka o hindi . Pero kung na siya, continuous siya, like palagi ka na lang nade-disappoint, then just find another job and then resign. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there!
May ganyang story ako na 1 year ako nag-ask ng raise for my whole team. 1 year 1 year. Every quarter, binabalik-balikan ko. Pero I was very patient about it. Meron pa akong spreadsheets, meron pa akong case studies, pero binabalik-balikan ko. Okay. Oo. So, at least ikaw, ibang klase ka manager, talagang pinaglaban mo. Pero Hindi, there pero are... ito, ang nagde-decide Oo. kasi nung salary is, ibang tao. So, yun yung critical dun eh. You really have to be patient sometimes. Ayun. Okay. So, sana sa mga immortal dyan, lalo na kung manager ka, mag-ingat din kayo sa pagbigay ng offer kung hindi kayo sigurado or kung nangangako kayo dun sa mga promotions na ganyan para naman walang tampuhan. And sa mga employees naman, pag pinangakuan ka ni boss, make sure na may paper trail, kahit email trail, para pwede mo ipakita sa HR. Pwede mong ipakita sa sa mga bosses talaga na pinangakuan ako ni boss sa ganito eh. Oo. Ito yung email niya at least may laban ka. Kasi kung talkies lang yan, kung sinabi lang nila, medyo pwedeng i-deny eh. Oo. Diba? And then, yan, pagdating sa mga ganyan, pakiramdaman mo muna. Kasi, like for us, hindi naman natin alam kung ano yung culture dun sa work Oo. nila, di Yung ba? reputation din ng boss na pag meron siyang isang salita, umasa ka, talagang gagawin niya. Oo. Unless kung talagang sinabi ng mga kaopisina mo, si boss, most promising yan eh. Puro pangako. Di ba? O yun. Sana sa letter sender natin, nakatulong yung payo namin ni Zar, no? At Ako, pag nainis ka na talaga, palagi kang pinapangakuan, maghanap ka na ng ibang work. Kasi demotivate yan eh. Nakakawalang gana. Oo, pero kung kaya mo maghintay ka because there are a lot of moving parts there. Kailangan approve yan, kailangan ma-approve. Minsan, maski na naman sila, hindi naman sila napopromote or natataasan na Minsan sweldo, medyo di ba? may proseso na Oo. sinusunod, tsaka baka mamaya magulo yung plantilla nung opisina nyo. No? So you have to be considerate din. And of course, i-self-assess mo rin yung sarili mo. Nagagawa ko ba yung trabaho ko ng tama? Kasi baka mamaya, ikaw pala may problema, tapos umaasa ka na ipopromote ka. Alam mo, dati meron humingi sa akin ng raise. Di ko binigay. Dahil? Kasi hindi naman siya, nagpa-perform eh. Yun. Oo. So, hindi ko Okay. binigay. $1 lang naman hinihingi niya. Pero, una tinanong ko yung boss ko kung pwede. Pero ako personally, hindi ko gusto bigyan. Kasi hindi ka naman nagpa-perform. Pero nagtanong pa rin ako sa boss ko kung pwede. Ayaw rin niya kasi nga hindi daw nagpa-perform. Okay. So, yun. Tingin-tingin din tayo sa salamin, mga immortal, kung tayo ay nagagawa natin ng tama yung ating trabaho o hindi. At dahil dyan, Zar, eto na ang ating top 5 excuses ng mga boss kapag hindi ka na-increasean or hindi ka na-promote. O sige, ano yung top 5? Number 1. Sinasabi ng mga boss, on process pa. On Gagaya dun sa gagaya dun sa letter sender natin. On process pa. Ibig sabihin, inaasikaso pa. Oo. O, di ba? Pagka ganyan, either naiipit sa mga mas boss sa manager or sa nangako sa'yo, or baka yung mga stockholders, syempre, inisip nila, pag in-increasean natin to, kailangan taasan natin yung sweldo. Or kailangan, pag in-increasean natin to or pinromote natin, kailangan mataas yung sweldo niya. Yeah. 'Di ba? Pati ako nagkakamali. Nalilito ako minsan. Kasi nga, pag na-promote ka, tataas yung sweldo mo eh. Alam naman ma-promote ka tapos hindi ka tumaas Oo ang sweldo. naman. Pero be careful what you wish for. Yung promotion na yan, higher pay, equals bigger responsibility sa trabaho. Okay? Number 2, pagka-excuse kapag hindi na increasean or na-promote, hindi kasi na-approve ni HR. Posible. Pwede yun. Posible yun. Kasi di ba meron tayong salary grade per employee. Oo. Kunyari, na-increasean ka 20%. Sa sobrang tagal mo, yung sweldo mo hindi na pang empleyado, pang manager na. Oo. So dapat, mapopromote ka. Kaya lang, walang opening. Minsan ganun.
tama naman sa HR. Like, for example, yung process namin sa work before ka magpa-increase ng sweldo, kailangan ka muna talaga magpaalam sa HR. Tapos, sa finance and HR, kasi hindi naman siya, I mean, yung manager mo, hindi naman siya may hawak na budget talaga eh. So, kailangan muna daan sa finance and HR. Once na approve ng dalawa, then pwede na i-extend yun, di ba? Ayun. Eto number 3. Budget cuts kasi this year eh. So eto papasok yung mga manager na sasabihin kasi it's either magtanggal kami ng empleyado or magsara yung kumpanya or ganito, di ba? Magdadahilan na budget cuts this year. O kaya baka hindi nyo naabot yung quota. Kaya hindi pa nabibigay yung pangakong increase and promotion. Okay? Number 4, sasabihin ni boss, pwedeng next quarter na lang. Uy, nasabi na sa akin yan eh. Next quarter lang. Pero at least next quarter, okay lang. Mag-antay ka lang ng 4 months, 3 months, di ba? 3 months. 3 months, o di ba? Di na masama yun. Oo. Hindi na masama. Kung mag-aantay ka lang ng next quarter, walang problema. Pero itong number 1, itong number 5 pala, kapag sinabi sa'yo to, hindi ka na siguro i-increasean. Ano? Hindi ka na mapopromote. Sorry magtiis ka muna. Sorry, magtiis ka muna. Yun yung Kasi feeling ko pati siya walang Yun yung number 5. walang Ibig sabihin, increase eh. lahat kayo hindi na-increasean. Pati yung boss nyo hindi na-increasean, hindi na-promote. So yan po ang ating top 5 excuses ng boss kapag walang salary increase or promotion. So, mga immortal, ito mapapayo namin sa episode na to, walang malinaw na timeline. Huwag magpaasa. Seek growth elsewhere. Sabi nga ni Zar, pag naiinip ka na talaga, inaabot na ng taon, walang increase, walang promotion, hanap na ng iba. Ako, na-experience ko yan eh. Oo, na-experience ko na yung pinangakong increase, hindi na dumating hanggang sa umalis na lang kami. Yeah. Yun. Ako nga siguro this is for another episode. Nagpa-plan na ako ng corporate exit sa strategy, di ba? Ay, isi-share natin yan, yung corporate exit strategy, yung pagre-resign ng maayos at paglipat sa ibang kumpanya. Pero I mean, pag alis talaga sa corporate. Talagang magtatayo ka na ng ayun, yung transition na yan. Ibang career transition naman yan, Zar. Diba? Malapit na ba ako doon? Hindi, malayo pa actually. Pero nasa planning stage na, di ba? Okay. So, mga immortal, subscribe to the Underpaid Podcast sa Facebook, Instagram, TikTok. May YouTube tayo sa The Pod Network Entertainment. Pero may video podcast sa Spotify. Please subscribe to Suplado Motors. Kompleto yan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kasi yung mga motoring content, yung mga pinakabagong news, lahat. Ilalagay na namin doon ni Zar. Mga kotse ng artista. Yan. Oo. Mga dream cars nila, magkano kahit hindi pagas artista, nila. meron naman tayong mga hindi artista na in-interview. Oo, marami kami niluluto para sa inyo. Social media accounts namin, follow nyo lang kami. We're very approachable for topics and certain requests. Sabihin nyo lang, no? At iiwan ko kayo with this quote. Sige, ano yung quote? For this episode. A delayed promotion is still a rejection in disguise. Okay. So, yan. Mula sa Underpaid Podcast. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. Kita-kits tayo next episode. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.